Committee Chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, Representative Roman Romulo. Magandang umaga po, Congressman. Yes, magandang umaga, Manong Ted at Ma'am DJ. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat. Kayo ho ba'y bahagi nitong itong EDCOM 2 ng para po sa pag-aaral nga po sa ginagawa ng pamahalaan para po maipatupad ng maayos ang Anti-Bullying Act of 2013? Yes, Manong Ted, part po ako ng EDCOM 2. Opo, hello sir. Yes, Opo, party po ako ng EDCOM 2, Manong Ted. Opo, sige po. Opo, ano ho itong sinasabi na dapat daw po na magkaroon na ng amyenda? Hindi ko masyado itong maintindihan. Amyenda ba doon sa batas o kakayanin po sa implementing rules lang nito? Ano ho ito sinasabi po mismo, no? Ng mga nagpapanukala po na magkaroon ng pagbabago? Ang gusto po natin, ang i-amenda na lang po ay ang IRR, Implementing Rules, na ginawa rin naman po ng Department of Education. Kasi tiningnan po namin yung batas, pinag-aralan po sa EDCOM 2 at sa committee. At sa totoo po, hindi na natin kailangan at mahabang proseso at hindi na kailangan amendahan yan. Sufficiente po dahil yung problema po ay masyadong red tape eh. So gusto natin, at ang red tape po ay bunga po nung nakasaad dun sa IRR. So ang sinasabi namin, amendahan natin yung IRR, makakabuti po yan para ma-prevent natin yung mga bullying na nangyari. Okay, ano-ano ho ba so far po ang mga nangyayari ngayon na nag-uudyok para po sa specific po na amyenda sa provision po ng IRR dito nga po sa Anti-Bullying Act? Sa totoo, Manong Ted, yung mga data, yung report po ng bullying, umaakit po siya. Hindi naman po masyadong mataas pa, pero umaakit po siya. Pero ang paniniwala ko po, dahil sa totoo, Manong Ted, talaga naman umiikot ako sa distrito ko araw-araw. Nakakausap ko yung mga magulang, nakakausap ko yung mga estudyante. Ang pakiramdam ko rin, Manong Ted, hindi naman po lahat nare-report, lahat ng bullying. Kaya talagang kailangan na po natin aktuhan po ito kasi mahirap po kung masyado mag-lose control na tayo dyan. Okay, ang sinasabi nga po dito sa hango din po sa ating pong mga nababasa na may pag-aaral po na yung pong bullying sa ating pong mga paaralan sa Philippine schools sa pag-aaral mismo po na ginawa ng bahagi po ng PISA o yung Program for International Student Assessment na sa bawat buwan sa ating pong bansa palaki po ng palaki at dumadami actually yung pong bullying sa buwan-buwan pa lang po na bilangan mas marami po talaga ang kalalakihan and meron nga din po daw specific po na grado grade 5 63.2% at least once a month nabubuli sila. So itong mga nangyayaring ito, ano po ang cost nito? Ba't nangyayari ito? Hango po sa inyo pong mga pag-aaral at konsultasyon. Una, sa totoo, Manong Ted, aminin natin ang totoo. Yung teknolohiya po na nakikita rin po ng kabataan ay talagang, kung hindi properly guided, ay talagang meron talagang, kung hindi properly guided, yung gabay hindi tama, talagang pwede hong magtungo po sa ma-influensya masyado ng teknolohiya. Pangalawa, alam naman po natin, ang totoo, napaka-crowded po, napakadami po nating estudyante sa ating mga paaralan. Pangatlo po, aminin natin ang to, kahit pagdating naman po sa bahay po, marami na rin po tayong solo parent. Marami rin po tayong mga pamilya na sa totoo lang po ay pareho ang nanay at tatay ay nagtatrabaho. Kaya sa totoo po, confluence of events po talaga nang nangyari dito. Kaya talagang lumalaki. Pero Manong Ted, gusto ko lang mabanggit rin, nabanggit niya rin yung PISA. Yan po, base po yan sa survey. Tinanong po ng PISA yan sa mga mag-e-exam, sa mga 15-year-olds na mag-e-exam. So sa datos po natin, mas mababa pa po dyan. Kaya talagang may kita po natin na hindi reflective yung datos natin. Kasi sa totoo, maraming unreported. Opo, meron daw pong unreporting kasi may reward system ang mga eskwelahan doon sa mga zero cases po ng bullying?
Alam niyo po, yan yung ang totoo po, no, hindi naman nasabi sa akin na yun yung punot dulo ng problema. Pero maaari pong titingnan po namin kung nagko-contribute po yan. Pero sa totoo, kahit na naman merong ganyan, eh talagang lumalabas pa rin po talaga yung mga reports. Medyo hindi ganun kalami, pero marami. Kalat naman sa iba-ibang paaralan natin. So hindi naman talaga magkakaroon ng zero bully. Pero titingnan po namin yan, Manong Ted, kasi sa totoo, ibang anggulo na naman po yan. Ang anggulo po kasi na nakikita namin, base sa pag-uusap namin sa mga magulang, estudyante at teacher, sa EDCOM 2 po ito, no? Lumalabas po talaga yung mekanismo po natin para maiwasan ang bullying, eh masyado po natin kinomplicate. Ang ginawa po natin, napakaraming membro na ngayon, hindi naman po magkakaoras lahat yun na sabay-sabay Kaya sa totoo, hindi rin nare-resolbahan yung issue ng bullying. Ito ho ba yung, di ba ho, meron na, sa ilalim po ng naturang batas, Congressman, inuobliga nga po, di po ba, ang mga paaralan na magkaroon po ng kumbaga, komite sa paaralan? Anong pong tawag doon? Para po sila po yung CPC. Go ahead, sir, go ahead. Opo. Yun po yung CPC. Pero nangyari po dyan, nung binuo na po yan sa implementing rule, talagang parang lahat ng stakeholders na lang ay naisama dyan. Tama naman po yan, pero dapat naman tingnan din po natin o tingnan ng Department of Education na yung stakeholders natin, lalong-lalo na pagdating po sa DepEd schools natin, yung mga magulang, busy rin po yan. Dahil yung iba naman po talagang either solo parent o parehong nanay at tatay nagtatrabaho. So yung oras po na ibibigay nila para sa committee na yung CPC ay hindi po talaga mahirap mapagsabay-sabay na mag-meeting ang lahat para ma-resolve ng issues. Yun ang sinasabi natin na alisin na po natin yung red tape na yon. Opo, yung Child Protection Committee sa bawat eskwelahan. Yes. Opo, samahan, lumalabas din daw ho sa pag-aaral na sadyang nagkukulang po, no, sa mga guidance counselors ang ating particularly ho mga pampublikong paaralan, Congressman? Totoo po yan. Sa totoo, Manong Ted, we have 5,000 items para sa, kulang rin yun, but we have 5,000 items for guidance counselors. Ang takers lang po niyan, wala pang 1,000. Ang problema po natin, kulang po tayo sa guidance counselors. Kasi sa dating batas, ang nakalagay po para maging guidance counselor, kailangan may masteral degree ka. Pero recently, Manong Ted, inamendahan na po natin yan. Kakapirma lang po ni President BBM ng bagong batas kung saan ay pinapayagan na rin po natin yung magbigay ng counseling yung mga graduates po ng allied courses with behavioral science unit. Kasi kulang na kulang po sa Pilipinas ang guidance counselor. Opo, sige po. So, sabi nga ninyo, no, ang dami pong mga factors na ito, samahan pa nitong mismong administrative, no, na deficiency sa mga paaralan, plus ito pong red tape, no, sa CPCs, kung tawagin po, sa mga paaralan po. So, ito pong napag-usapan ninyo, kailan kaya ito mangyayari na amyenda? How soon will this happen? Hopefully po, naipasa na po yan sa Department of Education. Siyempre, kailangan po ng EXECOM nila mag-meet rin. Regular naman po ang meeting. Kailangan po ay the sooner the better po kasi may implementation rin po yan. Kasi nabanggit po ninyo yung guidance counselor. Ang guidance counselor po, mahalaga talaga ang role niya kasi kailangan may tiwala rin sa kanya yung mga estudyante, yung mga teachers, di ba po? So nagdagdag po kami ng rekomendasyon na aside from the guidance counselor, kasi konti lang rin po naman talaga yan, ay magtalaga na rin po ng tinatawag namin discipline officers. Ito naman po yung mga upskill na discipline officers kasi sila po yung unang-una sisiguraduhin nila yung mga kailangan proactive po Kailangan tuloy-tuloy po sabihin na bawal ang bullying, ano ba ang bullying, ano yung mga karapatan ninyo, para proactive tayo na maiwasan. So, kailangan din po ng discipline officers So, kailangan din po yan na maisagawa pa ng DepEd. Kaya hopefully po, they can amend that as soon as possible. Opo, prefect of discipline, no? Noong mga panahon natin nag-aaral tayo, may ganun po. Opo. Yes po.
Opo, Tama opo. po. And then kasi dati-rati din 'no, laging merong 'pag pinatawag ka ng guidance counselor 'di ba sa eskuwelahan, laging meron 'yan, eh. So sa ngayon po, kaninyo kung 5,000 yung plantilla niyan, 1,000 lang ngayon sa public schools natin, gano'n po karami 'to. So practically po, wala nga 'no, Wala, opo. opo, go ahead sir, oo. We have 47,000 DepEd schools in the Philippines po. Mm, Ang items nga lang na ginawa natin available is 5,000 kasi wala naman pong takers. mm, Kasi not enough guidance counselors. That is why importante po yung bagong batas na nag-aamenda sa pag ng mental health program natin sa schools mm. para mapadami po natin ang mga magbibigay ng counseling. Pero dito po sa IRR po ng anti-bullying, meron rin po kaming rekomendasyon na magkaroon na ng disciplinary officer, discipline officers. Opo, sige po. Anong tugon dito ng DepEd, sir? Ang kagandahan naman po, no, Manong Ted, sa totoo naman, si Secretary Sani was part of EDCOM 2. Kaya alam po niya ito, and I am sure na he's receptive to this. Ang kailangan lang po talaga, idaan rin po sa proseso yung sa EXECOM nila. Okay. Yung under-reporting po na nangyayari, gaano po ito kalubha? Ano pong report na tinanggap ninyo? Manong Ted, sa totoo, no, yung akin is more of, dahil sa experience ko sa kakaikot lang sa distrito, araw-araw po may nababalitaan po talaga ako na ganito. Pero pag tingnan mo, hindi naman nilang rine-report. Kasi una-una, yung anak nila o yung ward nila, kasi yung lolo o yung lola yung charge po, no? Ang nangyayari po talaga, hindi naman rin po umaamin yung natatakot rin yung bata Hindi naman upfront na aamin So yung underreporting po na ito, na pakiramdam ko malaki to, ay sa totoo, wala naman po talagang masasabing numero. Opo, For sige. now, kasi Opo, walang sige. official. Opo. Sige Opo. po. So sir, moving forward rito, tingin po ninyo, meron ba kayo naiisip po dito? Anong school year na kaya ito? As in, mararamdaman po ng mga paaralan, lalo na po ng mga kabataan, ng mga batang biktima ho. At sinasabi nga dito, buwan-buwan, yung iba ho nakakaranas po ng bullying, hindi lang isang beses Dapat po agad-agad. Sa totoo po, hindi naman kailangan maghintay pa ng academic calendar because maliwanag rin sa mga suggestions, recommendations sa EDCOM 2 ay binibigyan po natin ng role talaga na medyo mas mabigat yung ating school head, yung principals natin at yung central office at yung regional director po natin. So, dapat po hindi naman po kailangan kailangan dito proactive, Manong Ted. Ibig sabihin talagang bumaba sa mga paaralan, paulit-ulit po yan Kasi kung alam ng mga bata na nanunood po sa kanila yung school officials nila, deterrent na po yan. Pero kailangan proactive talaga. Opo. Doon nga po sa inyong distrito, di ba, nitong October lamang, meron pong na-videohan, di ba? Yung pinaluhod. That is true. Opo. Tama po yun, Manong Ted. In fact, Manong Ted, sa totoo, talagang maririnig mo po talaga pag umiikot ka, meron mga nag-aalala na magulang. Yun hong sa Pasig, nakuha nyo ba yung report niyan? Kasi kami po ay tumawag sa DepEd NCR at nangako nga sila ng karampatang investigasyon. Yun talagang may video. Ng actual po. Hindi lang talagang pananakit na na nangyari. Yes. Manong Ted, para masabi ko rin sa iyo, yung isa talagang issue pagdating ng bullying talaga. Kaya mapapansin po niyo kahit sa recommendations ng EDCOM 2, wala naman po kaming nilagay na disciplinary action. Ang pinaka-importante talaga is proactiveness bago mangyari ito para aware sila. Bakit po natin bakit napakamasela ng topic ng disciplinary action? Sa totoo man, una-una, minors po talaga sila. Pangalawa, talagang kailangan po talaga ay guidance counseling, maganda pag-uusap pati sa magulang. Kasi ang ayaw rin po natin ay biglang hindi na pumasok yung mga bata. Whether kasi minsan baka mamaya dahil dito ay bigla na lang mag-drop out na lang. So talagang yung very sensitive po talaga yung issue in the sense na maselan po siya dahil ayaw natin na may mawalang estudyante. Ang gusto po natin, effectively ma-reform, maayos po natin para tuloy-tuloy po yung edukasyon niya kasi importante rin po yun. Dahil pa lang po ito basic education. This is K-12 pa lang po ito. Minors po lahat ang involved. Opo. But there is such a thing as
ano, 'di ba, recidivism, no? Kapag That is correct. opo, 'di ba? Siguro po pag ganun, definitely there must be a form of discipline. That is true po. In Mm. fact, that is why we leave it really to, kailangan po talaga case-to-case basis eh. Opo, Kasi kung opo. hindi naman talaga magbabago, Opo. hindi naman, tama kayong recidivist na talaga, Mm. pero again po, no, hindi naman tayo mag-give up, pero hindi naman pwede na doon pa rin siya sa parehong paaralan, kunyari. Opo, Kasi opo. talagang kailangan mabantay na mabuti. Talagang may disciplinary action na kailangan gawin. Pero again Opo. po, it must be on a case-to-case basis. Okay, opo. Sige po, may pahabol lang pong tanong si Chacha. Total ho naman, nabanggit nyo kanina, isa sa mga factors, no, nito pong bullying, kumbaga, saan natututo yung bata dyan sa bullying na sa ginagawa niyang pagiging agresibo through the internet. Ito maganda rin pong paksa ito. Go ahead. Oo. Yes po, Congressman. Usapan po Yes. ngayon ang Comprehensive Sexuality Education. Nagbigay na po ng Yes pahayag po. ang ating DepEd Secretary na gusto niyang iparibisa ito pong pag-implement ng CSE sa mga eskwelahan na sa ngayon. Sa datos po ba, may datos po ba kayo dyan kung ilan sa mga public schools natin ang nag-i-implement na nitong CSE o halos lahat na po yan? DJ Chacha, in fact, 2 weeks ago, nagkaroon kami ng committee meeting on that. At sa intindi po namin, ini-implement na po nila yan from K to 12. Yun nga po kami nag-aalala, bakit K to 12 ka agad? Kasi ang sinabi nila sa amin, ang basehan po nila, again po, para maliwanag sa lahat ng nakikinig, wala pa pong batas ito. Ang ginagamit nilang batas, ang sinabi nila sa amin, ay yung Section 14 of the Reproductive Health Law of 2012. Kaya dun po kami sumento. Sinasabi namin, kung yun yung ginagabasehan po ninyo, unang-una, nakalagay po maliwanag doon adolescent. At yung adolescent is 10 to 19 years old. So hindi pa po, yung K to 3, hindi pa po sakop noon. Kailangan po ng proper consultations and training. Pero again, DJ Chacha, para maliwanag sa lahat tayo gusto natin ma-resolve ng issue ng teenage pregnancies. Hindi po issue yan. Lahat natin gusto yan ma-resolvehan natin kasi sa totoo, minsan meron talagang unintended na mga pregnancies. Well, sa totoo, ang hirap para sa isang bata na mabuntis ng maaga, lalong-lalo na pag minor de edad pa. Gusto natin ma-resolvehan yan. Ang question lang po natin, bakit natin hinahaluan ng iba-ibang mga issue? Hindi ba dapat i-focus natin on teenage pregnancy? Nung bata po tayo, meron na rin po tayo ng grade 5 or grade 6. Di ba? Very objectively, tinuturo naman po yan eh. Opo. Di ba po? So hindi naman kailangan na CSE mismo. Opo. Because CSE po, by definition, napakalawak po eh. Pero Congressman, meron na po kasi nga ngayong existing na DepEd order, di ba? Itong panahon ni Secretary Briones, itong policy guidelines on the implementation of the comprehensive sexuality education. At dito ho naman din sa definition of terms niya, adolescents po 8 to 19 nga ang binabanggit po dito. Meron ba kayong kontra dito? Basically po sa kasalukuyan pong umiiral na polisiya tungkol po sa bagay na ito na ngayon nga po embedded sa iba't ibang subject, sa iba't ibang baitang sa K-12. Yes, Manong Ted. Unang-una po, yung content. Hindi natin alam kung ano yung content. Tapos pangalawa, sinasabi po nila they are implementing it from K to 12. Yung K to 3 po, yung key stage 1 po ang tawag dyan, yung K to 3. Yung K to 3 po, napakabata po ng bata. Hindi natin alam kung ano yung content at hindi rin natin po alam. Tinanong po namin to 2 weeks ago. Ano yung training na ganap? Hindi rin po maliwanag. Sinasabi nila nagka-5-day training. Sinabi sa amin ng Teachers Dignity Coalition, hindi nila alam tungkol dito. So ibig sabihin po, hindi maliwanag sino ba na-train. Okay. Tapos ituturo po natin sa napakabatang edad. Again po, wala akong tutol po, Manong Ted, kung preparado talaga ang DepEd, kung na-train well, at yung tamang edad ng mga learners. At very objective. Pero at kindergarten, at grade 1, 2, and 3, na natututo pa lang po magbasa, parang hindi maliwanag kung ano yung content. Sabi sa amin, hindi po, simple lang. But then again po, tinuturo lang namin body parts. Kung ganun, why do you call it SE? Body parts lang po yan eh. Pwede naman po yan, parte lang po yan nung Okay. health na course nila, di ba?
Pero Congressman, nabasa nyo na ba itong policy guidelines mismo? Hindi, ang nabasa ko po ay yung mga bill eh. I see. Okay, Hindi, so... nakita ko po yung ano. Hindi po, nakita ko yung 2021, meron po silang linabas Mm, na yung parang guide nila. okay, opo. Doon po, Mm, binanggit ko rin po yun during the committee meeting. okay. Sinabi ko sa DepEd, Opo. meron kaming 2021 guides po na pinalabas nila. Okay. Nakalagay po doon yung sa K to 3. Maliwanag naman po. May phrase doon na para sa akin, hindi rin maliwanag. Mhm. Sabi sa akin, hindi raw totoo yun. Pero para hindi naman po magkapahiyaan rin, Mm-mm. ang ginawa ko po after the meeting, pinasubmit ko po sa DepEd yun para makita nila na galing sa kanila talaga. Nasa online po nila kung ano yung core subject o core Okay, sige po. competencies na ituturo Okay, po. Sige po. Okay, siguro po para mas maganda po ang talakayan diskusyon, I'd like to invite you please Yes no po. to find time na basahin mismo po yung detalye nitong DepEd circular kasi order. Kasi po dito po naman yung binabanggit, kasi nakapanayan din namin yung taga-DTC. Sinabi naman niya na klaro sa kanila eh. As a matter of fact, dito po sa guidelines ng DepEd, kasama po nitong mismong order, klaro po dito eh kung kailan magsisimula. Ang binabanggit po dito, 1 to 2 years before the development milestone, namely puberty. Kailan ba yung dadating sa'yo? Early, Tama po. yes, etc. And then, kasama din po dito yung human body and human development, personhood, sexuality, and sexual behaviors. May kanya-kanya na po dito eh. But basically po, ang kagandahan ngayon nga siguro, Congressman, na pinag-uusapan na po ito and you also agree na importante po ito. Tama po yan. Pero again po, Manong Ted, Mm-mm. I can also send you po yung nakita po namin na guidelines po na linabas rin ng 2021 Okay. tungkol sa K to 3. Okay. And the terms po used there, open po to interpretation yan. Yan po yung Okay. mahirap eh. Kasi madali pong ilagay sa kasulatan para ma-please tayong lahat. Pero pag tinignan po yung iba-iba din po nilang mga guidelines, very confusing rin po eh. Opo. And pagdating ng K to 3, sensitive, napakabata pa po eh. Unang-una, Okay. nasaan din pumasok dun yung, hindi ba dapat kung ginamit nila talaga yung Section 14 ng Reproductive Health Law of 2012, maliwanag po doon. Kailangan may consultation with the interested groups. Okay. Hindi ba yung mga magulang kasama doon? Bakit parang hindi naman nila napakita sa amin na consult rin nila yung ating mga kabataan, yung mga magulang? Opo. Sige po. So, maganda nga ngayon. Again, ito po yung pinag-uusapan at yung ating usapan dito, hango nga po, Yes po. hango nga po sa science, research, at katalinuhan. Hindi po usapin po ng opinyon, damdamin o paniniwala. Yan po importante ho dito, Congressman That is correct. Tama Romulo po. Roman. Okay, Yes, Roman tama po. Romulo. Sige po, so Congressman, salamat po na marami sa inyo pong panahon at makikipag-ugnayan po kami dito po sa development itong mga issue na ating napag-usapan. Salamat po at mabuhay, sir. Yes. And Manong Ted, last lang. Sa Lunes po, yung pangalawang committee meeting tungkol sa bagay na ito. Dito po, isasubmit rin sa amin dapat ng DepEd yung kanilang mga paliwanag na po. Tungkol po dito sa comprehensive sexual Sa education. CLE. Opo. Yes po. Opo. Opo. Salamat po na marami, Congressman. Thank you po.